mga putok-batok dito ron, di makakarating dito, ma'am, no? So sana dumami yung ano mo, para hindi tayo mabawasan ng signal dito sa mundo. Kasi mo naman. Hi muna. Hi muna. Hi, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa inyo lahat. Kahit dito po ako yung nag-examine business po ako ngayon. Established na, like mga SM, Robinson yan, malalaking company. Na kung makikita nyo, yung mga apat na yon or yung tatlong different mga entrepreneur yun, nag-umpisa lang din yun sa small business. So hindi naman pwedeng nagplano sila ng business, malaki kagad. So siyempre nag-start sila sa isang idea, awareness, at small business lang din na tinuloy nila yung kanilang ideas. So ganun yung sana ma-incorporate namin sa inyo ngayon. Hindi naman kailangan na malaking ideas kaagad or malaking negosyo yung naisip. Lahat tayo kailangan natin mag-start sa pagpaplano para in the future is ano natin, yung negosyo natin is makakapagpapala natin. So characteristic of entrepreneurs. So not all entrepreneurs are successful. They are defined by characteristics that make entrepreneurship successful. So ito yung mga characteristics o kailangan nating at least malaman na kailangan natin pagdating sa pagninegosyo. So ability to take a risk. So syempre pag nagnenegosyo tayo, nagpaplano tayo, is meron tayong mga ma-encounter na risk. At kailangan nating kailangan nating maging aware na sa pinapasok nating negosyo na to is meron talagang risk involved sa pagnenegosyo. Kasi syempre, pag nakatarget tayo sa naka-concentrate tayo kung ito yung amount na papasok, syempre along the way, merong mga hindi natin mga expected na mangyayari. Kaya dapat ready tayo sa risk na ma-encounter natin. So innovation. So pagdating naman sa innovation, dapat ready tayo to innovate kasi nagbabago na yung mundo natin ngayon. So let's say dati, ang isang negosyante mayroong karinderya. So okay naman yung karinderya niya, kumikita naman, maraming bumibili, meron siyang mga enough na suki para kumita o masustain yung karinderya niya. Pero kung maaalala nyo, during pandemic, na uso yung mga food deliveries. So, owner ka ng isang food business, kailangan mag-innovate ka, kailangan mag-adapt ka sa mga bagong nauuso. So, kung halimbawa meron kang food business, kailangan pasukin ko rin. Kailangan makapag-deliver din ako ng mga food products ko sa mga bahay. So dapat ready tayo sa kung anong mga bagay yung nauuso. Ganun pa naman sa panahon natin ngayon, mabilis ang mga pagbabago ng mga produkto. So kailangan ready tayo. Tapos visionary and leadership quality. So kailangan habang nagnenegosyo tayo, lumalaki o nagkakaroon tayo ng mga tauhan o ilang tao na tumutulong sa atin. So kailangan ready tayo na kasama rin yung mga tumutulong sa atin sa pag-angat natin sa business. Kasi dapat hindi natin iisipin na kung may-ari nito, kailangan ako yung unang kailangan i-consider din natin yung mga taong tumutulong sa atin and also yung mga customers natin. Kailangan magkaroon tayo, mag-build tayo ng relationship kasi yun yung eventually tutulong sa negosyo natin. Kasi two-way yun eh. Ako yung nagbebenta ng isang serbisyo o produkto, kailangan alagaan ko rin yung mga